But we have built that close relationship na yung turo niya sa akin, prinsipyo na hindi namamatay. Sabi niya, June, anak, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo. Wala na akong nakitang babae sa mundo ito, kundi si nanay mo lang. Sabi ko, tatay, 15 years na akong kasal. Ano yan? Kahit anong mangyari, mamamatay ako para sa kanya. Uulitin niya na naman. Naalala mo sinabi ko sa'yo, nung isang taong buhay ka. Ulit yung kwento na yun. Uulitin niya. Pag umuwi na naman ako, yun na naman ikikwento niya sa akin. At matagal na po yun. Ilang taon na yung nakikita kami ng tatay ko. Ganong ulit na kinikwento niya. Very close kasi yung aming build up ng relationship. Haba. Close. At tawag ko sa akin, I do not call my father. Kasi siya na po kayo, no? Tawag ko sa kanya, sir. Minsan, general. Ang tawag, ay ganun po ang tawag ko sa parents ko. Father ko, ang tawag sa kanya, kumusta na, sir? General, kumusta ka na? That's how I put the admiration sa kanya. Grade 3 lang, father ko. But I really put na he is a general to me. He is a big person para sa akin. Ang tawag ko sa nanay ko is, hindi ko siya tawag na nanay. Tawag ko sa nanay ko is, sweetheart, darling, mahal ko. That's how I call my mother. Hindi ko sila tawag sa pangalan nila. Tinanong ako ng Lord na gano'n. Make her young. Pabatain mo yung nanay mo. Yan ang ano sa... call your parents like that. Maniwala kayo. Kahit wala kayo padala. Hindi kayo magkahiwalay ng relasyon. That's how you pray. Gusto ni Lord magkaroon tayo ng connection kay God every moment. Pag may ginagawa ka, kasama si Lord. Amen? Kung nagtatrabaho ka, kasama si Lord. Amen? Kung busy ka, kasama si Lord. Amen? Kung galit ka, kasama pa rin si Lord. Amen? Kaya talaga, pag galit, Lord, dyan ka na sa gilid, ha? Galit ako. Huwag ka sumama sa akin. Hindi, sama pa rin si Lord. Maniwala kami magpapakalma sa'yo. That's how intimate. Alam nyo, yung mga hurts mo, yung pains mo, kasama po yung failures. At saka yung mga mistakes. Kung hindi, di na natin kakantayin yung pandulo kanina. Nothing that you've done will make Him close the door. No, hindi siya nagkuklose ng door. Amen? Kahit ano, He's a Father. Amen? Talagang open. Alala mo, yung Luke 15, sabi niya doon, yung son, minaman ako, kailangan ko na, mayaman ka, bigyan mo akin, alis ako, alis. Sabi ka nun, nung malis, binigay lahat, anak makulit, binigay. Kaya nung magsimulang pagkabigay ng lahat kay mana, pumunta na siya, kinuha niya yung kanyang upuan. Yung parang yung gumagano'n naman. Rocking chair. Simula nung umalis yung anak, hinintay na yung pagbabalik ng anak. Kaya makita niya yung talagang eagerness niya nung bumalik yung kanyang anak. Sabi niya doon, nung yung anak magsabi yan, babalik ako sa bahay ng tatay ko. Alam mo, pagbago niya pala, ang layo niya, nakita siya ng father. Parang si Lord dyan. Si God the Father, He know you. Malayo ka palang kilala ka niya. At sabi niya doon, hindi yung anak ang patakbong umalis eh. Yung anak nga, babalik ako sa tatay ko. Pero baka papaluin ako. Alam mo yung tatay, sabi niya, tumatakbo siya para sa akin. What a relationship we have with our Father. Pinapakita doon ni Jesus, that's how our Father in heaven. Hindi ka pa lang, nag-iisip ka pa lang, tapos na siya. Nakatakbo na siya, nayakap ka na. Sabi niya, naalala yung anak, alam mo, Father, tumayin ko. Ay, nawakan yung kanyang, habang inawakan ng Father yung kanyang, nilalagay yung mga sinsing, pinabalik yung mga damit. Hindi, in a view na parang makita mo doon na, no need explanation, my son. I know it. I know why. Diba, sister, no? Daming why. No more why. Don't ask the why. Yan ang ating Ama sa langit. Nag-iisip ka pa lang, tapos na sa Kanya. Babalik ka pa lang, Amen. tapos na usapan. What a Father we have. What a Father we have in heaven. God, sabi ni Lord, yung Father ko ganun siya. Tignan niyo po yung sabi ng awit 103, verse 17 niya, kahit sabi yan.
as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. No? Tina ko pa isang verse, no? Ka na relasyon sa Kanya. Ganong kalapit. Gano'ng ka kalapit sa Kanya? Gaano mo hinahanap? Gaano ka ka-hunger sa Kanya, kapatid? How hungry you are to God? Kanina, pipinto kami ni Pastora Merelo habang nasa init kami ng araw. Kasi inunahan ko si Sister, sino ba yun? Si kapatid namin, Sister Mercy. Gusto ko siyang unahan mga punta ng church. Kaya umaga pa lang habang nagkikinto kami at nainitan kami ng araw, hindi, pero lang Sister Mercy, nasaan ka? Buti lang, hindi napapakita. Yung time mo, sobrang stressing. Kasi inubusan ka ng time eh. Uwi ka 9, 10 ng gabi, you got to be leave behind. Makakapunta, hindi ka pwede balik, dahil ikaw nangunguna. Hindi ka na pwede umalis, dahil ikaw nangunguna din. But before I go home, sabi ko, pagdating ko ng bahay, I have this joy in my heart. I want to talk with you, Lord. I want to meet with you, God. So gagawin ko, labusan ko ng aking Bible. Ayun lang naman ang buhay ko, mga kapatid, no? Kung gusto nyo makita, samahan nyo. Kami na mga naglilit sa bahay. Wala kasi kaming time na iba. Trabaho, bahay, pamilya. Pamilya, trabaho, bahay. Paikot-ikot lang kami doon. Kasi we believe na that's our I just read the word. Gusto ko matulog, Lord, pero nag-i-enjoy ako sa word nila. Hindi ko mapapansin, alauna na pala, alas 2 na pala. So much the communication. Ang niyo kapatid, when you are immersed sa presensya ng Panginoon, so great. Sabi ko, Lord, kailan? Sana, Lord, pagpalain ako isang araw, isang taon, bakasyon. Hindi, harapin mo lang na, kasi humihiling ka ng time. Kasi, ang sarap pag may time sa Panginoon, di ba? Sometimes, di ka binibigyan ng ganong pagkakataon. So, hanapin mo yung time. Kaya nga, pasisya na kayo. Minsan, nagpipray ako sa tren. Nung nag-aaral ako sa Word, sa tren, yung biyahe ko, doon ako nag-aaral. Salamat sa Panginoon. Marami ng iPad ngayon. Maraming. Di ba? Kahit sa kapunta, maraming libre. Kaya, makapag-aaral ka na, libre na po ang salita ni Lord niyo. Kaya, hindi mo na kailangan, dali mong Bible mo. Ngayon, hindi na bring your Bible, di ba? Hindi na open your Bible. Open your iPad, sabi ng pastor. iPad na binubusan ngayon, hindi na Bible. No? So, ang thank you for ito is, we have everything. But the joy of knowing your Father, know Him more. I want to know God more. Kilalanin po natin yung Ama natin na to. Know God more. Marami pa po tayong hindi nalalaman sa Kanya. Wala pa sa katiting. Pag sinabi mong kilala mo na siya, nagsisimula ka nang hindi siya makilala. He is much more than you know about. Eh kung hindi mo pa nga bilang yung mga credit niya, alam niyo na ba yung lahat ng pangalan ng taga-Sibata? Lahat. Hindi ko na lang sa paligid. Kakilala naman po. Hindi, kung yun lang, hindi na natin kaya. Si Lord, kilala niya lahat yun. Dito lang, ha? Kilala ni Lord lahat yun. I mean, grabe ang galing ni Lord. If you come to know this God, grabe siya. He know everything. Marami siya. Yung knowledge niya, yung karunungan niya, sobra. So, be intimate sa Kanya. He will reveal Himself to you more than you ever wish o ginusto mo, no? He is a great, great Father. So, sabi ni Lord, ganito kayo manalangin, sabi ni Lord Jesus, that's how I pray. Kaya tawag ni Lord lagi, kay God the Father, my Father, kahit sa cross, my Father, why have you forsaken me? Very close relationship. Same ng pagtawag niya, sabi ni Lord, ganito rin kayo tumawag. Close sa Kanya. That's how I like you to become. Grabe si Lord, no? Hindi madamot, no? Paano ba tayo lumapit kay God? Paano ba tayo lumapit sa Kanya? O Diyos na may hawak ng makulog at tibok. Ako'y lumalapit sa inyo. Huwag niyo po akong patamaan sa araw na ito. Hindi yan ang tinuro sa atin. Ang tinuro pa sa atin, come to Him like a son, like a daughter. Lumapit ka sa Kanya na acknowledge Him, Father, alam niyo po, Ama, sa awesome ko, I have failures. Hello? But I still come to Him as my Father. Anong pag lumapit ako? I can see yung yakap ng Panginoon sa akin.
Alam mo, hindi naman ako sasabihin lang nila sa akin, I know. Ay, sapat na yun para baguhin ko lahat ng isip ko, lahat ng ano ko. Pag nararamdaman, I know my son. Ay, wala na akong ano yun. Naintindihan ko na. Babaguhin ko yung lakad ko, babaguhin ko yung isip ko. Di ba kung minsan, hindi mo na ako kailangan maraming explanation? Kasi alam mo na Lord ng heart mo. That's how close ang gusto ng Panginoon sa atin. I want to know Him more. I want to know God. Yun po ang tinunalunan. Second, nasa isang verse pa. Tapos na ba ako? Ito na. Okay. By our Father pa lang, no? Nag-uumpisa pa Nag-uumpisa pa tayo. Your name or sanctify your name sa Tagalog, sambahin ang ngalan mo o dakilain ang pangalan mo, purihin ang pangalan. Bakit idinikit yun ni Lord? Kay God. The Father. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, di ba si Lord may gawa siya ng lahat? Siya ang maghuhukom ng mundong ito, kapatid. Siya rin ang magtatapos ng mundong ito. Siya ang may gawa ng lahat, pati ang create niya, napaka makapangyarihan niya. Sobra! Pero, pinapayagan kanyang tawagin mo siyang tatay. Ama. Bagamat, sabi ni Lord, tatay mo siya. At pinapayagan